Mula Taytay nga nag-jeep lang kami papunta ng Binangonan Port at ang sinakay namin is yung Binangonan Double Highway. 30 pesos nga pala yung binayad namin tapos halos 1 hour din yung biniyahe. Pagdating ng Binangonan, sumakay pa kami ng tricycle o machi-machi pa. Yung bayad namin sa tricycle mula dun sa binabaan namin ng jeep papunta ng port is 20 pesos. Ayan, nandito na kami sa port. Tapos antayin pa namin yung iba namin kasama bago kami bumiyahe papunta ng Barangay Gulod. Nala. Nung nakompleto na nga kami, nagsulat na kami dun sa sheet na binibigay nila sa Coast Guard at bumiyahe na nga kami. Ang babayaran nga pala guys dito sa bangka is 65 pesos siya per head hanggang Barangay Gulod na yon. Tapos yung biyahe ng bangka halos aabutin din siya ng 1 oras kasi madami-dami din yung mga terminal na dadaanan bago mapunta sa Barangay Gulod. Yung Barangay Gulod nga pala is yung last terminal ng bangka dito sa biyahe nila. Ayun guys, andito na kami sa Barangay Gulod. Magkain pa tayo sa gantong pala. Umulan. Ayun, mabilis lang naman yung lakarin mula sa port. Dito na kami sa Tourism Office. Dito nga pala sa tourism office nila, kailangan natin magbayad ng 50 pesos per head as registration and environmental fee. Meron din silang tour guide fee para sa safety ng mga tourist nila dito or ng hikers. Lalagay ko na lang dyan kung magkano. Nung dumating na nga yung mga guide namin, nag-start na din kami sa trail namin paakyat. Sabi nga pala guys, yung mga lakol dito, kaya nila akyatin yung peak ng 1 oras lang. Pero kami halos inabot kami ng 2 oras kasi ang dami namin pahinga. Pero sa bawat pahinga namin, tignan nyo naman, sobrang ganda ng view dito. Nilalakad mo pa lang. Pero guys, huwag kayo maniniwala dun sa trail na nakikita nyo sa TikTok kasi hindi siya ganon. Mabato siya at saka nakakatakot kasi madudulas yung mga bato lalo na kapag maulan. Diba? Ganda ng ulan. Hindi ko alam kung halfway na kami pero easy of clouds. Wow! And guys, nandito na kami sa blue na PVC. Kalahati na kami. Kamusta? Kamusta? Kamusta naman, Marty? Kamusta naman, Kobe? Uwi na, uwi. Kobe, kamusta? Parang di ka naman pinagpapawisan. Ganda din. Rinig na rinig yung mga insekto. So ayun, pagka napansin nyo na puro talahiban na yung malalakaran nyo tapos maliwaliwanag na, malapit na kayo dun sa campsite or sa peak ng Mount Tagapo. Ayun guys, dito kami maglalagay ng tent. Please lang, huwag nyo po kami i-judge. Yung dala naming tent ay pang mga beach tent. First time campers and hikers lang po kami. I'm feeling like you're coming cause I feel the sun. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun. Nag-start nga pala yung trail namin kanina ng 2:18 PM tapos nakaakit kami ng 4:04. So halos 2 oras din talaga yung inakyat namin. Ang ganda rin ng sunset dito guys. Kita nyo ba yan? Ito pa pala isang dahilan kung ba't tatagalan kami. Kasi puro daldalan kami tapos puro content ang mga girlies. Lalagpas kami kuya.
At nung kinagabihan nga guys, kumain na kami. Hindi kami nagdala ng panluto or ng mga lulutuin. Mas minabuti namin magdala na lang ng food. Kasi baka lalong dumami yung dadalhin namin at bibit-bitin namin paakyat. Yay, chicken! Chia. Wait lang, may hawak ako. Shout out nga pala kay kuyang tour guide namin, si Kuya Herbert. Sobrang hands-on at saka tinulungan pa na kami dito na magpa-apoy. Maliit lang naman yung bonfire namin guys. So, still safe. I keep waiting for you to call. Pagkagising nga namin, maliwanag na. So, kala namin magigising kami before sunrise. Pero maulap kasi niyan. So, di rin namin makikita yung sunrise if ever. 15 minutes na lang naman yung aakyatin mula dun sa campsite papunta sa peak ng Mount Tagapo. Pero guys, puro ascent na siya. So, be reminded. At isa pa, puro talahib na siya paakyat dahil maulan ngayon kaya siguro sobrang lalago ng mga damo dito. So, magdala na lang kayo ng jacket o kaya long sleeves or yung arm sleeves to protect your arms. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. For you I will. Andito na nga pala kami sa peak. Ang ganda. Sobrang ganda ng Mount Tagapo guys, and halos nasa 400 plus MASL lang siya. Super dali and advisable siya, yes, sa beginner. So mag-hike ka lang at your own pace, huwag ka magmadali. Pwede ka magpahinga, tsaka di ka naman iiwan ng mga tour guide sa trail. After namin mag-picture-picture doon sa taas, bumaba na rin kami agad para makauwi kami ng maaga. Kasi yung iba taga Laguna pa. This is the trail they never talked about. Madalas po siya guys kapag maulan. So, kami ginawan kami ng guide namin ng tungkod bago bumaba. Oops! Pero, apak lang kayo sa mga bato. Ayan. Unahin nyo lagi yung tungkod. Thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling May like mga you're daan coming kasi 'cause na I feel the delikado. sun. Masikip. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna Gochi! need a miracle. Wasted again. I tell my friends Yung guide namin. I'm feeling like you're coming 'cause I feel Sila nga pala yung mga nakasama namin mag-camp sa taas. 2 grupo lang kami nag-camp in guys. Shout out po mga batak na kuya. Hi guys! Nakababa na kami. May kalsada na. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more Sus! Nahiya pa! don't wanna be a sacrificing love. Ayan, nagpahinga lang kami, uminom at kumain. May Pandagdag lapenge. energy. Balik-balik din ang energy. Tingin ko, ay, Kung ako ang tatanungin, worth it ba akyatin ang Mount Tagapo? Yes na yes, guys. Minsan, hindi yung hirap yung mafe-feel mo kapag nandun ka na sa taas. Pero yung fulfillment na natapos mo siya.